leadership is not about authority. It is about responsibility. In the 4-3 Criminology program, we are trained not only to enforce the law, but to lead with integrity, discipline, and courage. In 4-3 Criminology leadership, it means the ability to lead by example, make sound decisions under pressure, and inspire discipline, loyalty, and teamwork while placing the mission and the welfare of subordinates above personal interests. Good day, sir. Pwede niyo po bang i-introduce yung sarili niyo sa amin? Ayun, good day. Ako pala si Anthony Coles ng DS Criminology ng 4G5. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa kung paano mo ginabayan ng iba sa iyong team? Kung paano ko sila gabayan, para sa akin, dinadaan ko sa mga biro kasi doon nila ako nakilala pag makulit para madagdagan yung energy nila kung sakali mang, di ba, nakakapagod naman talaga as a leader, pero syempre, makita nila sa akin yung good energy na dala ko. Ayun ang gusto kong ibigay sa kanila na kahit mahirap yan. Tapusin natin yan, boy! Paano mo tinutulungan ng iyong ibang mga kaibigan o nakakasama sa klase na ma-handle ang mga pressure at stress na nararamdaman nila sa panahon ng pagpe-prepare nila sa mock board examination? Sa akin, bilang ako, parte ko para matulungan sila. Siguro yung pagiging makulit ko na din kasi dinadaan ko sa way na makulit Kumbaga, yung energy ko, hindi ko binababa. Dapat ayun yung ma-adapt nila na kahit exam na, tagusin natin yung exam na yan. Ayun ang hindi ko binawala palagi. Yung energy ko na para ganahan din sila, di ba? Makakita nila yung aura ko. Kung tuwa lang yun, Ganun lang. Ikaw, bilang ikaw, ano ang katangian ng pagiging leadership ang itinuturing mong essential o mahalaga sa paggabay sa iyong mga kaibigan na nakakasama? Sa akin, ang pinakamahalaga syempre, kung paano mag-isip. Kung positibo ka mag-isip, ayun ang pinakamahalagang parte dyan para sa akin. Magiging positive lagi. Yun na, kahit sa negatibong sitwasyon, di ba? Laging may way sa'yo pag positibo ka mag-isip. Paano mo nasisiguro na ikaw at ang iyong mga kaibigan at nakakasama ay handang-handa na para sa sumabak sa mock board examination? Siguro kapag nag-prepare sila, syempre alam natin, pag may exam, you need to prepare yourself talaga. Di ba? Ayun na yun. Kapag nag-prepare sila, pwede na. Sa mga katulad ng ganitong pagkakataon na may mga paparating na examination or ibang mga test, paano mo nalalaman kung ano ang dapat mong unahin or bigyan ng priority? Sa akin na sa working student / artist, syempre, kailangan may preparation talaga kasi alam mo yung time management ba na tinatawag. Kailangan alam mo kung ano yung tatamaan ng exam, syempre. Diba? O kapag malapit na yung exam, absent ka ng isang araw, mag-review ka. And then, ang review ko niyan, madaling araw kasi dun fresh yung utak ko. Dun mas gumagana. So bilang ikaw ulit, sa paanong pamamaraan mo nakikita ang sarili mo na nakakatulong ka talaga at pinapakinggan ka ng mga kaklase mo o ng mga kaibigan mo na inaasahan mo talagang or ini-expect mo na yung mga sinasabi mo sa kanila ay ginagawa talaga nila. Kung halimbawa, nagpe-prepare ka, tingin mo ba na mamotivate din sila na mag-prepare? Paano mo nakikitang nakakatulong ka sa kanila? Feel ko, makakatulong kasi sa kanila, energy na lang din. Talagang makikitaan nila ako doon ng hindi mamamatay na energy. Doon sa mga kanta ko rin, nakapag-motivate sa mga tropa yan. Sarap mag-review yan pag pinapakinggan mo yung kanta ko, syempre, di ba? Puro positive vibes lang. Ayun, feel ko yun ang para sa akin yung para sa kanila. Action. So, Kuya Lesko, maaari ka bang magbahagi ng kahit mga ilang linya sa mga nasulat mong kanta? Wait lang. Sige. Iniisip ko yung verse ko na... Go! Okay, Lesko, maaari ka bang magbahagi ng mga ilang linya sa mga naisulat mo ng mga kanta o mga obra mong ginagawa pa sa ngayon? Kung about sa school, syempre, sa haba ng hinirap natin, 4 year na tayo, di ba? Enrollment pa lang, ang haba na ng tila.
may research pa, tapos yung signal ko ang hina, syempre kailangan pa rin natin magpatuloy kasi yung mga di nagpapatuloy, sila lang yung natatalo. At kung minsan ng panalo, ay kung paano ka tumurato. Please introduce yourself. Good evening, Batch. I am Maripolin Asinisa, a fourth-year college student from Department of Criminology for Jesus. How do you define effective leadership in the field of criminology and law enforcement? I believe that as a student, an effective leadership means the ability to guide and influence others by upholding discipline, ethics, and public safety. What leadership skills do you believe are most important to future criminology professionals? I believe that the most important leadership skills means decision-making, communications, integrity, teamwork, and accountability. Those important leadership skills that I have. How do you demonstrate leadership during group tasks, investigations, or simultations? I demonstrate my leadership skills by organizing tasks, giving clear instructions, and supporting my team members. How do you handle conflicts among team members during academic or field-related activities? I believe that I address every conflict calmly, listening to all sides, and encouraging a respectful communications to find solutions. In what ways has your criminology education helped develop your leadership abilities? I believe that my criminology educations develop my leadership skills through group activities, field training, and a discipline-focused coursework. Once again, I am Maripolin S. Siniza, sharing my experience about leadership skills.